lalo mga Noipi, hindi naman yung araw-araw ganyan, kakain kang ganun. Mahilig din mag-tour ang mga Americans papunta sa Ireland because alam na natin yan kung sino sila, di ba? Yung mga nakadiskubre at saka yung mga nakadevelop. Can I get Americano, please? Yes, regular large. Just regular. Di ka naman niyaharas, ganun. At mamaya-maya, ng konti, pupunta tayo sa mosque. Pero kinalaunan, tinawag na itong Waterford. Yan, green na. Para sunod tayo sa batas. Kumbaga, kung mangingibang bansa tayo, hindi naman para lang sa sarili natin yan. Kundi yung mga Irish kasi mahilig uminom yan eh. Kung paano bang itsura ng aming city. I-inquire kung saan pwedeng maghanap ng work. Tara! Let's talk. Tara! Let's talk. How are you doing, guys? Medyo tayo ngayon. Ibahin natin ng konti. Ikot-ikot tayo dito sa aming city. Usap-usap tayo. Usapang lang naman, guys. Sabihin natin praktikalan lang. Right? Kasi alam naman natin na kaya yung mga ating mga kababayan dyan na bumabalik dito o kaya nanonood ng aming video ng aming podcast, siyempre, gustong malaman kung paano ba yung pamumuhay dito, di ba? At karamihan actually, tumitingin, nanonood, at nag-i-inquire kung saan pwedeng maghanap ng work or kung paano ba nakarating yung ating mga kababayan dito sa Ireland at kung anong mga agencies, right? Pero, ang sumatotal niyan guys, paano ba mamuhay dito sa bansa na to? Siguro, kahit naman sa ang bansa, merong mga work yan eh. Pero the biggest thing na dapat i-consider natin kung tayo ay mangingibang bansa is that kaya ba natin mamuhay dyan sa bansa na yan? Ano ba yung dapat na nating malaman? At ito siguro, magandang way din na nandito tayo ngayon sa labas para makita naman ninyo guys kung paano ba yung aming surroundings dito na sinasabi, di ba? Okay. Nakikita nyo ba yan guys? Merong yacht dyan na ang dami actually mga maliliit na mga barko. Tapos makikita nyo parang mayroong freedom na yacht dyan nakalagay. Freedom. Yan ay hindi natin alam kung sinong may-ari niyan obviously. Pero we are parked here sa yung may tinatawag kasing quay. Yun ang tawag dito sa Ireland pagka medyo malapit sa river, yung daanan, yung parang main street, yun ang tawag na quay, malapit sa may river. Now, usapang praktikalan lang, okay? Kasi, bakit ba tayo mangingibang bansa? Ano bang meron sa ibang bansa na yung ating minamahal na Philippines ay siguro masabi natin na baka iniisip natin na yung ating kapalaran ay wala sa Philippines, which is kung titingnan kahit noon pa parati na lang iniisip natin or yung ating mga kamag-anak mula nung bata tayo na parang laging yung pangingibang bansa yung kanilang ini-aim karamihan at karamihan ng ating mga kamag-anak naging maayos naman ang kanilang pamumuhay. Pero siyempre hindi naman lahat guys ng ating gustong or ini-aim ay nakukuha natin. So mayroon lagi yan na
kumbaga pros and cons. No, ito, tatawid tayo, makikita ninyo guys kung paano ba dito sa Ireland. Ito, yung tawiran na to, papahintuin ka. Ihinto sila, papadaanin ka kasi may yellow light na to, yung parang pedestrianized na ano eh. Ito, yung isa. Yan, papadaanin tayo. Here we are, we're walking. Makikita ninyo yung mga taong naglalakad dito, ngayon karamihan mga puti. At ayan, merong ibang lahi. Tapos tuloy tayo ng lakad at makita nyo kung paano bang itsura ng aming city. Karamihan naman ng Ireland na lugar dito sa Ireland, halos ganito yan eh. And meron lang ako ipapakita sa inyo dito na medyo ano siya, sa Waterford. Parang replica. Kasi itong Waterford, this is the oldest city in Ireland. Ito yung nauna na maging yun, yung parang puntahan siguro ng mga tao, mga ganun. Or, sabihin natin parang settlement. Kasi nag-umpisa talaga yung Waterford na to, yung parang meron talagang settlement na yan. Dahil sa mga Vikings. Yung mga Vikings kasi, noong unang panahon, were typical Viking style. Nagre-raid sila sa bawat lugar na potentially may mga makukuha sila. Yun guys, you can see here. Extend natin itong ating yan. Hopefully you can hear me. Ito yung replica nung barko nung mga Vikings nung unang panahon. Ganito daw guys. So, ginawa nila yan. And then, meron tayong nakikita dito as we are walking, yung tinatawag na Reginald's Tower. Ito namang Reginald's Tower na to, semento na to ngayon eh. Pero nung una nilang ginawa, nung pagdating ng mga Vikings, wooden lang siya. And then nakapalibot kasi dito, para siyang patusok, meron siyang river. Sabi nga nila, ano to, napaka-strategic when it comes to, obviously, it's a tower, looking out kung meron bang parating or nagbabadyang mga kalaban or mga invaders. At ito, merong maliit na, yan nakikita nyo, ganyan ang itsura kung sa taas ka titingin. Kung may drone ka, from the bird's eye view, ganyan ang makikita nyo guys dito sa tinatawag nilang Viking Triangle. Yan, okay? Tapos ikot tayo dito. Ito kasing usapan natin na to. Kung ano ba ang maging lagay ninyo kung papunta kayo ng Ireland. Real talk lang guys. Ito, dumadaan tayo malapit sa dito sa likod ko na to. Typically, dito kasi sa Ireland guys, may mga tinatawag na pubs. Right? Ang mga pubs na yan yung mga places na kung saan yung mga Irish kasi mahilig uminom yan eh. Well, yeah, karamihan naman ng mga Noipi talagang mga umiinom din. Siyempre, lalo na ating mga kabayan dyan na yung mga ating kababayan na nagsilipatan from the Middle East papunta dito sa Ireland.
Alam na natin yan kung sino sila, di ba? Shout out sa tuwing Sabado nights. Talagang toma-toma. Anyway, dahan-dahan lang guys. At alam naman natin na may mga kabayan na tayo na medyo napapapasyal na sa hospital. At alam nyo na kung ano nangyayari. Ingat-ingat lang guys. Yeah, okay. Lakad tayo dito. Sa mga bandang ano na to, yung lugar na to, usapang pub na yan. Ano yan eh. Yan yung main ano ng mga tao dito na parang puntahan. Kasi mahilig nga, di ba sabi natin kanina, yung mga umiinom. Teka lang, standby tayo dito. Medyo matraffic. Inom-inom sila. Tapos, humina nga ngayon eh. Sabi nga ng mga pub owners at saka yung mga association ng pubs na yan, humina daw ang pumupunta na ng pubs. Kasi, ang mga tao medyo nagiging health conscious na. At surprisingly, yung mga kabataan nila, yun pa yung mga talagang nag-isip na ng mga ano. Kaya, alam mo yun, kailangan talaga, ano yun natin eh, isipin natin yung ating health. Dahil siyempre, hindi na tayo, kumbaga, kung mangingibang bansa tayo, hindi naman para lang sa sarili natin yan, kundi meron tayong mga families at siyempre, ang ating kalusugan, yun ang ating dapat na ingatan, di ba? Mayaman ka man, o kaya may kaya, o kung ano man, health is wealth. Anyway, napasegue tayo doon na. Okay, punta tayo ito. Iangat ko lang guys ha. Itong nakikita niyong building na yan na nasa harap na may flag ng Irish flag, tricolor. Diyan unang itinayo or itinaas ang tricolor Irish flag. So, yung Irish flag na yan, sabi nga nila, it symbolizes hoping to, parang ano ba ang tawag nun? Yung para bang magkaroon ng peace between the Catholics and the Protestants. Parang yan daw ang ano eh, ang symbol ng color at symbol ng flag ng Irish. Kasi alam naman natin dito sa Republic of Ireland, Catholics sila. And then the northern part of Ireland, which is part of UK, Protestants. Kasi di ba ang England, alam naman natin, karamihan dyan, or sabihin natin, the Church of England is Catholic, Protestants. Yan ang ano natin. Anyway, lakad tayo dito guys. Yan. May ginagawa dito na construction san. Ito. Nakikita nyo guys ha. Yung mga ganyang klaseng yan, papuntang City Hall to eh. Ginagawa nila public buildings. Ano yan eh? Siyempre, trabaho yan. Trabaho. Ibig sabihin, may kikita na naman dyan. Ito kasing, yan. Hindi ko lang alam wala pa tayong mga OFWs na nagwo-work sa ganyang construction sites na na-meet natin. Wala pa. Pero malamang sa Dublin meron. Ang alam lang natin, mga skilled workers. Now, when it comes to skilled workers, siguro yung ganyan, di ko alam kung meron na tayong skilled workers na inaangkat from Philippines na yan, no? Mga sa scaffolding. Pero parang may nakita ako dati, parang sa scaffolding or something. Ayan. As you can see, binaayos nila yung building. At across here guys,
Ito naman yung makikita ninyo, Waterford Crystal. Ito kasing Waterford Crystal na to. Ano to eh. Ito, papasok tayo konti sa loob para makita lang natin. Papakita natin sa inyo kung ano ba. And Waterford Crystal na to, ito yung pag nanonood kayo ng New York um, New Year's countdown sa New York, merong crystal doon, crystal ball na iniilawan or tini-turn on. Anyway, medyo, ano to, pwede mo tayong tumawid, nakapula pa eh. Mahirap naman. Yan, green na. Para sunod tayo sa batas. Ganun talagang huwag tayong tatawid ng hindi pa naka-green. Yan. Waterford Crystal. Itong Waterford Crystal na to, ito yung supplier nung ano na yun. Dito, ano yan eh. Sila yung gumawa nung crystal ball doon sa ano na yan. Doon sa may, ano bang tawag nun? New York. So yan. Yan ang Waterford Crystal. At let's see kung pwede tayong pumasok ng naka-video. Kasi before, meron na tayong kuha dyan. Pero ano lang natin. We'll go back. Anyway, pakita muna natin. Meron silang ano dito sa labas. Kung ano ba yung Waterford. Yan. Ito kasi mga Vikings na to nung unang panahon. Tinawag nila ang Waterford na Vegevord, meaning parang winter port. Yun daw ang ibig sabihin. Pero kinalaunan tinawag na itong Waterford. So Port Larga. Pag naman sa Irish, Port Larga. Okay? Now, let's see. Pasok tayo. Yan. Ano tayo? Ay. Tingnan natin kung pwede pa to. Yan. Pasok tayo dyan. Kakape tayo dito. Tingnan tayo. Ano yung madilim? Anyway. Oh. Yan guys. Yan yung mga ano sa Waterford Crystal. Yan makikita nyo. Panay mga baso-baso. Lagayan ng kung ano-ano. Yan. Pagka taga Waterford ka, kadalasan meron kang Waterford Crystal sa loob or sa bahay. Attention Anything. please, this is the final call for all Yan. visitors booked on the 1150 factory tour. Please Yan. gather, the assembly point as your tour will now commence. This is the final call for all visitors booked on the 1150 factory tour. Please gather at the assembly point as your tour will now commence. Thank you. Yan. Bilisan lang natin kasi ano lang naman to eh, panay mga ganito lang guys. Meron silang tour dito. Kung sino man sa inyo ang gustong or makakapunta ng Waterford, it's worth a trip or somewhere to go. Yan. Meron tayong mga nakikita itong mga tourists. The tourists here, most of them are from America. Madalas kasi mag-tour or mahilig din mag-tour ang mga Americans papunta sa Ireland because karamihan ng mga Americans, they're like, ano sila eh, yung kanilang mga ancestors from Ireland, mga ganyan. Kaya, ano siya eh,
Anyway, should we have coffee Attention somewhere please, or? this is the final call for all visitors booked on the 11:50 passenger tour. Yan. Okay ba? Hopefully you can still hear my audio. Okay guys, as you can see, yung Waterford Crystal, yung kanilang mga displays, and then ikot tayo. Nausapang ano lang, praktikalan ulit doon sa... Kasi siyempre, pumunta ka na nga ng Ireland. Tapos may trabaho ka. And then, ano ba yon? Ganun na lang? Magtatrabaho ka na lang? Magpapadala ka ng pera papuntang Philippines? Kumusta naman pamumuhay mo? Paano ka ba dito mamumuhay at yung mga gastusin? At the end of the day, siyempre, hindi lang naman isipin natin yung work, di ba? Kailangan din yung paano ba talaga mamuhay dito sa Ireland. Ano ba yung mga gastusin? Okay, kaninang umaga, after dropping the kids sa school, ang nangyari, pinalinisan ko yung kotse. Okay? Now, sa pagpapalinis ng kotse, pwede ka naman maglinis sa bahay. Pero, ano din meron din mga naglinis dito sa Ireland. Anyway, long story short, ang palinis kanina, sa tao ko pinalinisan, yung naglinis na yon, ibang lahi siya. When I mean ibang lahi guys, hindi siya Irish, yung tagalinis na yun. Siyempre, maganda rin kasing makatulong din tayo. Now anyway, 15 euro yung palinis na yon. Yes, palinis na yun, 15 euro. And then, pwede ka naman magpalinis yung sa mga petrol stations or sinasabing yung fuel stations, gas stations pag sa Philippines, yung automated. Pwede naman. Pero, kalimitan kasi hindi masyadong malinis ang mga gilid-gilid Hindi kagaya pag may tao talaga. Or pwede ka naman, manually, ikaw din ang maglilinis. Pwede rin naman. Pero kanina, medyo nagmamadali tayo ng konti at mas mabilis kung silang gagawa. And then yun, napalinisan natin. 15 euro guys. Tapos ngayon, nagpark ako, 2 euro naman. Ang binayad natin sa ticket, nasa loob lang ng 45 minutes ang pwede natin itagal. Pero, siyempre, hindi lang naman 45 minutes yun Pag nandun ka, siyempre, medyo merong mga grace period na parang sabi mo ng 15 minutes. No, hindi naman tayo magtatagal dito sa town. Kaya okay lang yun. Now, makikita nyo guys, yan. Maraming mga inaayos dito na buildings. As you can see. Yan ang kinaganda rito Parati silang nag-aayos ng mga gamit or buildings para maganda sa paningin ng tao. Kasi it attracts mga tourists din. Siyempre, paano ka pupuntahan kung ang lugar mo sira-sira, di ba? Yan. Para ano din, yung health and safety din. Yan, makikita mo or ninyo guys, malapit na tayo dito sa ito yung museum. Nung unang dating ko rito, hindi dito yung museum. Medyo nasa loob pa ng town ng konti. Pero sa key din. At hindi ganito kaganda yung building. Now, ito mas ginandahan nila. Excuse me. Kung sa mga nakapanood ng dati ng video namin, kami ni Mrs. K at saka yung aming chikitings, na-feature kami sa GMA 7
yung ano nila doon, yung parang Halloween something about Ireland, Halloween, ano ba yan? Yung Halloween features. Anyway, dito kami nag-shoot noon guys. Itong ano, sa labas nito. Yung Medieval Museum. Baka pwede natin ilagay dyan yung link kung ano ba yung video na yun about sa Halloween kasi ang anyway, we'll put the link down below or here somewhere, okay? If I won't be able to do it, then paki-search na lang. Salamat. Now, walking tayo dito. Ayan. Ganito, hopefully sa mga viewers natin dyan, nakikita nyo yung papaano ba ang style dito sa Ireland. Yung mga taong nakikita nyo na yan, na nag-picture din, naglalakad na ganito, yan ay mga turista, guys. Mga turista karamihan dyan. Pag dito sa mga bandang to, yung mga tao. And then, siyempre, meron din mga tao dyan na nag-work dito. Pag nakikita nyo, dito sa town na to, iba't ibang klase na ng mga tao yung makikita nyong na makakasalubong o nakakasalubong natin. Okay? Kasi, itong Ireland na to, itong Waterford, nagiging diverse na siya, guys. Mas marami na siyang ibang lahi dito kesa sa Irish. Hindi na lang, Irish yung nakatira dito, kundi, yan, ibang lahi na naman. Kalimitan ng mga nandito sa town, yung mga nakatira, mga ibang lahi. Mga pa-Polish man, Lithuanian, Sudanese, Indians, at may mga Filipinos na rin na nakatira dito. Yung marami tayong mga skilled workers, Filipino skilled workers na nakatira dito sa town. Kasi itong town, yung mga buildings dito, yung mga bahay, obviously, mga lumang bahay ito at ginawang parentahan, mga apartments. Siyempre, yan, meron kayong makikita. Ito, tingnan nyo guys, may statue dito, yung mga tourists umuupo, picture-picture. Alam nyo na, siyempre, flex, nasa Ireland, nasa Waterford. So, wala tayong nakikitang mga Filipinos na nagwo-walking dito sa ngayon. Wala tayong nakitang mga kababayan, siguro nasa work. Dahil weekday ngayon guys, weekdays. So, it's actually Friday. At mamaya-maya ng konti, pupunta tayo sa mosque. Magpi-prayer tayo ng Juma prayer na tinatawag. Dito kasi sa town na to, may mga ilang Muslim mosque. Yung mga Muslims kasi, dumadami na dito sa Waterford. Sa buong Ireland actually, dumadami yung mga Muslims. Nagkataon lang na sa Waterford, kami lang ang Muslim dito na Filipinos. Yung iba nasa Cork, nasa Dublin, medyo marami sila doon na Filipino Muslims. But for us, kami pa lang guys ang nandito. Karamihan ng mga tao, welcoming naman sila sa mga Muslims at because nga sa inclusivity na tinatawag, walang problema dito sa Ireland. So far, na di ka naman niyaharas, ganun. Itong lugar na to guys, medyo madumi ang lugar na to kasi parang nasa back alley tayo ngayon eh. Parang ganun ang dating eh. Yan. Anyway, so yun ang mga ano dyan. Mamaya-maya, punta tayo dyan, magkakape tayo. Guys, dito sa Ireland, especially sa Waterford na to, ang daming coffee shops.
And yung pinakang puntahan namin na kapihan, ito yung Carter's na to. Pag napapadpad kayo dito, punta kayo dito guys sa Carter's. Kuha tayo ng kape. Siguro, pati scone. Yes. Can I get Americano, please? Yeah, regular large. Just regular. And have you scones still, no? No, they're all gone. I can try Oh and get my. one if you want. Yeah, if you don't mind, please, yeah. Fruit, that's it. You want me to warm it up for you? If you don't mind, yeah, please, warm it up. Thank you. Thanks very much, thank you. Pwede na siguro dito tayo. Yan, dito tayo. Okay, guys. Kita nyo naman, no? 13. No, teka lang, 13. Friday ngayon. Friday the 13th? Huwag naman sana. Anyway. Okay, we're waiting for the coffee. Yan. Yan tayo. Thank you. Thanks very much. Lovely. Thank you. Okay, thank you. Ayan guys, kita nyo, scone. Laki ng scone na yan, no? In comparison lang sa kamay natin. At yan ang ating coffee. May kasama pang, ayan, may kasamang chocolate. No, itong mga to nagkakahalaga to, scone and coffee. Hindi ko nga alam kung magkano yung binayad natin doon eh. Pero yung ganyan kasimple lang, hindi ganun kasimple yung bayad, yung presyo. Kaya kung sinasabi na yes, sabihin na nating may yung mga tao dito kumikita ng euro, pero ang ginagastos din guys, euro din. Hindi naman ibig sabihin nun ang euro is 1 euro is nagkakahalaga ngayon ng 62 point something or 63 euro, minsan 65, pesos. Minsan 65 pesos ang isang euro, ang 1 euro. Pero ibig sabihin naman nun guys, ganon din kataas yung mga presyuhan ng kape, presyuhan ng mga kakainin mo. Roughly siguro pag kape, mga 3 euro siguro, 3.10 or 3.50 yung kape. And then scone na to siguro mga nasa 2 euro, mga ganyan. Or baka nga more than pa, 2.50 kasi medyo itong Carter's na to, okay yung kanyang branding. Baka lang. Check natin muna yung kanilang kape ha. Walang asukal to guys. At walang milk. Yan. Mainit. Mainit siya. Anyhow, yung kape, marami talagang umiinom din ng coffees, kagaya din sa Philippines. At yung mga tao nagmi-meet up. Kaya malaking industry itong coffee na to. Na sinasabi na there's about 1.5 billion cups of coffee are drunk worldwide every day. Ganun kadami guys, 1.5 billion coffees pala or cups of coffees ang nakukonsume natin ng mga tao. Kaya, ayan, magandang industry, magandang yung sabi nating, business. Kaya, sa tingin nyo, meron tayong nakausap before na may-ari ng coffee shop, Filipino, nasa Cork. I'm not sure kung napanood nyo yun. Pero yung usapan namin guys, yun. Meron siyang coffee shop sa Ireland at maayos naman, in fairness. Kaya kung sino man sa atin dyan na yung gustong mag-coffee shop, pwede siguro maging business yun. And then,
Meron ding mga kainan, meron tayong katrabaho, or katrabaho tuloy. Meron tayong kakilala, may mga kainan sila, yun. But anyway, when it comes to coffee, itong coffee na to, pag sinasabi kasing coffee, parang naisip natin, European na kung mga Italy, mga ganyan, ano? Pero ang reality niyan, guys, ang coffee, ang nakadiscover niyan ay mga Muslims. Sa ngayon kasi, gaya ng na topic natin kanina, sa mainstream media, medyo hindi maganda ang dating ng mga mainstream media when it comes to Muslim, right? Pero sa history, ang daming mga kinukonsume natin right now na mga Muslims noong unang panahon, yung mga nakadiskubre at saka yung mga nakadevelop, tapos kinapi na lang din ng mga Europeans. Kagaya nga, simple na lang itong coffee na to, di ba? Yan guys, tapos na tayong magkape at saka konting kain, scone. So, siguro nagtataka or, you're wondering how much I've spent for that coffee and scone. So, bale, ang inabot nun guys, €6.30. Medyo tinek natin yan. €6.30. Ganon kamahal, yung ganon kasimple lang. Now, isipin nyo ha, kung dalawa kami ni Mrs. K yung kumain doon, di doble. Now, isipin nyo, kung dala namin yung aming 3 anak, di 3 yung anak namin. Magkano yun? Yung ganong kasimple lang na pagkain. Although, pag gusto mo namang magpakabusog, syempre, bibili ka, ikaw magluluto, kang bahala. Pero pag usapan kasi na parang quick, lang na ganon, quick bite na tinatawag nila. Yun, €6.30, ha? Now, mula nung kaninang umaga, yung spending ko, yung sa kotse, palinis, €15. Tapos, nag-park tayo, €2. And then, kumain tayo, €6.30. Magkano na yun, guys? Diba? Now, ganyan kamahal mamuhay dito sa Ireland. Simpleng ganun lang. Pero siyempre, bilang Filipino, medyo alam natin naman na kung paano gumalaw, di ba? Typically, or sa kalimitan o karaniwan, yung mga tao naman na lalo mga Noypi, hindi naman yung araw-araw ganyan kakain kang ganun. Sasaglit ka, magkakape ka. Pagka bibili mo yung mga to, mura naman. Half the price kung sa bahay ka kakain. Or, pag kagaya nun, yung scone na yun, pag sa bahay ka kakain, or bibili, what I'm trying to say here is, bibili mo siya sa shop, like Lidl, or even Tesco's, yung mga grocery shops, hindi naman siya €2. Siguro €1. May iba nga, parang 69 cents. Pero maliliit na scone yun. So, depende rin sa klase. Yung kasi medyo posh na tinatawag nila eh. Posh na cafe. Kaya yung ating mga kababayan na nag-iisip na pumunta rito, praktikalan lang, ganyan lang yung yung ating mga gastusin dito. Yan. Yan ang yan. Tumawid tayo guys. Papunta tayo dito sa car park.
kung saan tayo nag-start kanina. Check lang natin kasi baka sumobra na tayo. Kinat ko yung video, medyo nag-ikot-ikot pa tayo kanina, di ba? Pero at least, di ba, napakita natin kahit papaano yung ating lugar dito sa Ireland na to. Kung may mga tanong kayo guys, check lang. At paki-check yung aming mismong channel. Kasi sa mga nagtatanong, siguro yung mga hindi pa subscribers, paki-check lang po dun. Marami tayong mga videos na mula sa experiences ng ating mga kababayan na nakausap natin. Hopefully, may matutunan kayo doon, which is ang iba nating kababayan, may mga natutunan sa iba nating kababayan na nakausap natin. Yeah. Anyway guys, maraming salamat at hopefully nag-enjoy kayo sa ating ikot kahit kaunti lang. Kung magpahapyaw. Siguro, next time, makasama natin si Mrs. K na paikot-ikot. Tulog kasi siya ngayon because si Mrs. K ay from night duty. Okay? Hanggang sa muli. Tara! Let's talk! Tara! Let's talk. Tara! Let's talk.